Kumusta? Sa usapan natin ngayon, tatalakayin natin ang isang napaka-importanting topic, lalo na para sa ating mga Pilipino na may kapamilyang nagsasakripisyo sa ibang bansa. Ito'y tungkol sa mga common money mistakes na posibleng sumayang lang sa lahat ng pinaghirapan nila. Para mas maintindihan natin, hayaan niyong ikwento ko sa inyo ang nangyari kay June. Ang kwento niya, grabe. Isang aral na siguradong kapupulutan nating lahat ng leksyon. Isipin niyo to, 8 taon. Ganyan katagal nagtrabaho si June abroad. Malayo sa pamilya, malayo sa lahat ng nakasanayan niya. 8 taon ang pagtitiis at pangungulila. At bawat buwan, sa loob ng 8 taon na yon, consistent siyang nagpapadala ng 40,000 piso para sa pamilya niya. Hindi biro yon, malaking halaga yon at talagang tuloy-tuloy na suporta. Pero eto na, isang araw, umuwi si June. Siyempre, ang expectation niya, may naipon na siya, may pundar na para sa future. Pero nang tingnan niya ang pera niya, ito ang tumambad sa kanya. Halos wala. As in, zero. Walang investment, walang naipon. Parang gumuho ang mundo niya. Yung pakiramdam na pagkatapos ng 8 taong pagsisikap, parang bulalang na nawala lahat. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, kung ikaw yung OFW o may kamag-anak kang OFW, gustuhin mo bang mangyari to sa'yo? Siyempre hindi, di ba? Okay, so para hindi mangyari sa atin yung nangyari kay June, kailangan nating silipin yung unang bahagi, yung mga pagkakamali sa pagpaplano. Kasi dito nagsisimula yung butas eh. So, ito ang unang pagkakamali. Nagpapadala ng pera na parang sulat na walang address. Kung walang malinaw na plano, saan mapupunta yan? Diyan sa kaliwa, yan ang resulta. Gulo. Para siyang black hole na hinihigop lang lahat ng pinaghirapan mo. Pero tingnan mo sa kanan. Kapag may sistema, may structure, bawat piso may pangalan at may destinasyon. At ang solusyon dito, napakasimple, pero sobrang epektibo. Alokasyon. Bago pa man lumabas yung pera sa kamay mo, bigyan mo na ng trabaho. Oh, ikaw para sa pangangailangan, ikaw para sa ipon, at ikaw para sa investments. Ang sikreto dito ay huwag mong hintayin kung ano lang yung matira, yun ang iipunin mo. Unahin mo ang ipon. Pay yourself first. Ito naman ang ikalawang pagkakamali at medyo malalim to. Ang pag-a-abroad ng walang exit plan. Alam mo, parang kang naglalakbay na walang destinasyon. Ang pinakamahalagang tanong na dapat masagot mo, hanggang kailan ka ba mag-a-abroad? Kasi kung walang sagot dyan, napakadaling ma-stuck at mawalan ng direksyon. Ang solusyon, napakadali lang gawin. Una, magtakda ka ng timeline. Sabihin na nating 3 to 5 years. Pangalawa, kasabay niyan, magtakda ka ng target amount. Magkano ba yung ipon o investment na kailangan mong maabot? Kapag may end goal ka, may focus ka, may motivation kang gumising araw-araw. Okay, tara't dumakol tayo sa pangalawang parte. Kasi alam mo, hindi lang naman planning ang problema eh. Minsan, yung pinakamalaking challenge nanggagaling mismo sa mga taong nasa paligid natin. Dito na pumapasok yung mga pagkakamali na related sa tao at relasyon. For example, ang ikatlong pagkakamali, pagtitiwala sa maling tao. Ang dami nating naririnig na kwento, di ba? Nagpadala ng pera para sa negosyo o bahay, pero nasaan na? Napunta sa wala. Dahil ng tiwala sa maling kamag-anak o kaibigan. Yung mga susunod na pagkakamali, konektado rin dito. Ito ang ika-4 na pagkakamali, ang pasalubong culture. Pag umuwi ang OFW, parang fiesta. Lahat may expectation. Libre dito, treat doon. At madalas, sa isang bakasyon pa lang, ubos na ang libo-libo. May mga kaso pa nga na umaabot ng 50,000 o higit pa ang gastos. Pera na dapat sana napunta sa ipon. Tandaan natin to please, hindi mo kailangang magpa-impress. Ang mga taong totoong nagmamahal sa'yo, maiintindihan nila na kailangan mong unahin ang kinabukasan mo. So ang tip, mag-set ka ng budget bago ka pa man umuwi. At dito papasok ang ikalimang pagkakamali. Yung sobrang pagsuporta hanggang sa ikaw na mismo yung nauubos. Ang sarap tumulong, di ba? Pero dapat may hangganan. Itanong mo sa sarili mo, nakatutulong pa ba ako o nauubos na ako? Kapag yung pagtutulong mo isinasakripisyo na yung sarili mong future, kailangan mo nang mag-set ng boundaries. At ang ika-6 na pagkakamali na madalas ito talaga yung ugat ng maraming problema, walang communication sa partner mo tungkol sa pera. Sa isang long-distance relationship, napaka-critical na may regular kayong money talk. Kailangan
Iisa ang goal nyo para maiwasan yung mga hindi pagkakaunawaan at samaan ng loob. Sige, ngayon naman pag-usapan natin kung paano mo poprotektahan yung pinaghirapan mo. Kasi hindi sapat na kumikita ka lang kailangan mong siguruhin na hindi yan basta-basta mawawala. Ito ang ikapitong pagkakamali, walang emergency fund. At bilang isang OFW, doble ang risk. Isipin mo, paano kung may emergency na mangyari sa'yo dyan abroad? Tapos, paano kung kasabay nun, may emergency din sa pamilya mo dito sa Pilipinas? Parehong mangangailangan ng pera yan. Kaya naman, ang solusyon, simple at klaro. Bumuo ka ng 2 separate na emergency fund. Isa para sa'yo dyan sa abroad at isa para sa pamilya mo dito sa Pilipinas. Ang paghanda ay proteksyon. Period. At panghuli, ang ikawalong pagkakamali, yung pag-iisip na sapat na ang pag-iipon lang. Alam mo, ang ipon, para yan sa security. Pero ang investment, para yan sa paglago. Tingnan nyo itong chart. Si OFWA, nag-ipon lang. Si OFWB, nag-ipon at nag-invest. Pagkatapos ng 10 taon, wow, ang laki ng agwat ng yaman nila. Ang kita sa abroad na sinamahan ng investments, yon ang lumilikha ng tunay na yaman. So sa huling bahagi nitong usapan natin, balikan natin si June. Tingnan natin kung paano niya nabago ang sitwasyon niya. Kasi ito ang patunay na kahit nagkamali ka, hindi pa huli ang lahat. Pagkatapos niya ma-realize yung mga pagkakamali niya, nagbago ng sistema si June. Sa unang taon, gumawa siya ng budget at ng plano. Sa ikatlong taon, sinubukan niyang mag-invest kahit paunti-unti. At sa ikalimang taon, dahan-dahan na niyang nabuo ang isang mas matatag na kinabukasan. Pareho lang yung kinikita niya, pero dahil nag-iba yung desisyon niya, nag-iba rin ang future niya. Ang sakripisyo ng isang OFW ay hindi biro. Bawat araw na malayo ka sa pamilya mo, may katumbas na halaga yan. Kaya naman, pakiusap, siguraduhin nating hindi ito masasayang. You deserve more than just surviving. You deserve to build a future. At bago tayo magtapos, gusto ko namang marinig mula sa'yo, ano ba ang pinakamalaki mong challenge pagdating sa pera? I-share mo naman ng experience mo. Malay natin, sa pamamagitan niyan, makatulong pa tayo sa isa't isa na maabot din ang mga pangarap natin.